Senator Cheese Escudero gusto nang pababain si PBBM sa Department of Agriculture. Bakit nga ba? Pag-usapan natin yan, mga kababayan ko. Ito ang kanyang pahayag. Sabi sa quote card, mga kababayan ko, sabi sa quote card to. Ito, siguro, siguro ang unang hakbang para matutukan talaga ang Department of Agriculture ay maglagay tayo ng permanenteng full-time na secretary sa departamentong ito. Iyon kung mahalaga talaga niyaan, kung mahalaga talaga iyan, kailangan full-time at dedicated na kalihim at hindi part-time lamang. Ayan medyo mainit to di part-time lamang Ayan magandang intensyon ni President Bongbong Marcos. Ang problema ay iniisa-isa lang ang mga katawan ni iniisa-isa lang ang katawan niya. Iisa lang ang katawan niya. Dadalawa lamang ang mga kamay. Dadalawa lang ang kamay niya at 24 oras niya ay 24 oras din hati ano daw? Sorry digay akong digay, lamig kasi sa kwarto ko. 24 oras niya ay 24 oras din nating lahat. Ako, mainit to sinabi ni Senator Cheese Medyo mainit-init to. Kung pakikinggan natin yung sinasabi ni Senator Cheese Escudero dito, kung ang unang hakbang ay magkaroon tayo ng secretary sa agriculture, I know kung bakit Ito sinagot ko na to sa inyo You know what's the reason kung bakit ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos kumuha ng isang secretary sa agriculture? Bakit niya hinawakan? Mga kababayan ko. Alam niyo kung bakit? Mga kababayan ko. Kasi, sa totoo lang, ang Department of Agriculture nagiging trading gate. Kumbaga nagiging gate kasi itong DA sa kalakaran ng what we call this, sa kalakaran ng smuggling o kalakaran ng pandaraya sa mga Pilipino. Because the President Bongbong Marcos said, gumagawa siya ng paraan na pigilin yung pagtaas ng presyo, pababain ng presyo ng bigas because maraming farmers ang nahihirapan. Oo, dumadaan tayo sa proseso. Dumadaan tayo sa magandang paksa na ginagawa ng ating Pangulo. But, mga kababayan ko, if Senator Cheese Escudero said na kumuha tayo ng full-time, sino ilalagay natin? Maglalagay tayo ng full-time, maghahanap tayo ng full-time. Yung bang tao na ilalagay natin na yan, kaya bang hindi tumanggap ng suhol? Remember mga kababayan, ang Department of Agriculture natin, naaalala ninyo? Mga kapatid, naaalala ninyo? Naging pintuan yan ng mga corruption sa bansa natin. Asukal. Naaalala niyo asukal? Mga kababayan ko, naaalala niyo asukal? Wala namang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos pero may pumirma. Mga kapatid, di ba? Wala namang pirma ni President Bongbong Marcos pero pumirma na mag-i-import tayo ng asukal. Kasi pag nag-import tayo ng asukal, ito kasi pinoprotektahan ni Pangulo Pinoprotektahan niya yung kahalagahan ng mga farmers at mga magsasaka natin at kung ano-ano pang sakop ng DA. Mga kababayan ko. Example, walang pirma ni Pangulo. May pumirma mag-i-import tayo ng 150,000 sacks ng asukal galing sa Malaysia. Imagine that. Paano? Doon pa lang magtataka kayo Bakit nila sinusuway ang Pangulo 'Di ba? Mga kababayan ko, doon pa lang sinusuway nila si President Bongbong Marcos. Doon pa lang nilalabanan na si Pangulong Bongbong Marcos. Doon pa lang may sungay na kaagad. Doon pa lang may korupsyon na kaagad. Bakit? Kung natuloy yung, for example, natuloy yung 150,000 na sako ng asukal, paano yung mga farmers natin dito? 'Di ba? Paano yung mga farmers natin dito? Di na naman talo na naman yung mga production ng asukal natin. Imported na naman ang asukal ang ilalapag natin, mga kababayan ko. Panalo ba ang Pilipino sa import sa in-import nila? Hindi. Ang panalo doon yung bulsa ng mga mayayaman, 'di ba? Totoo to Totoo to. Ang panalo doon bulsa ng mga mayayaman. Bulsa ng mga negosyante. Kasi mga kababayan ko,
Umupo si Pangulong Bongbong Marcos sa DA because nililinis niya yung ahensya. Yung ahensya na yung ahensya na pinagbidahan ng kanyang ama. 'Di ba? Bakit mga kababayan ko? Kung may uupo bang sekretary ng agriculture, may nakapagpamigay na ba ng lupa sa mga magsasaka? Naibigay na ba yung mga titulo? Mga kababayan ko? Naibigay na ba? Mga kapatid? Ha? Ilang DA secretary ang dumaan dyan? Wala nga tayo nabalitaan eh. Ilang DA secretary na ba ang dumaan dyan? May nakapagpamigay ba sa mga magsasaka natin? Mga kababayan ko ng mga kagamitan ngayon. Pumunta ka na Nueva Ecija ngayon, mga kababayan ko. Libre magpagapas. Oh! Oh, tataya ko channel ko. Oh, pupunta kayo na Nueva Ecija ngayon, mga kababayan ko. Pupunta ka lang sa munisipyo mo. Pupunta ka lang sa mga kapitolyo. Magpapaschedule ka. Ipapagapas mo yung palay mo, wala kang babayaran, libre. Ganun mga kababayan ko. Anong nangyayari? Yan ang maganda ngayon. Mga kababayan ko sa gobyerno natin. Hindi nyo alam? O, sinong probinsyano dito? Mga kababayan ko. Laking tulong. Di ba? Sino bang nagtanggal ng utang ng mga magsasaka natin, mga farmers natin? Ba't akala nyo ba magsasaka lang ng palay yun? Andun yung maggugulay. Andun yung mga iba't ibang tanim. Halo-halo po yun, hindi lang magsasaka. Nabigyan natin ng titulo. Nagawa ba ng ibang secretary DA na tanggalan ng utang itong mga magsasaka natin? Mga kababayan ko, tanggalan ng sakit ng ulo yung ating mga farmers? May nakagawa bang secretary nun? Wala. Mga kababayan ko. Wala. Mga kapatid. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa nun. Mga kababayan. Diba? Bakit si Pangulo pinupuntira nila? Sabi pa dito, maganda naman ang intensyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema, iisa lang ang katawan niya. Oo, iisa lang ang katawan ni Pangulong Bongbong Marcos. But, mga kababayan ko, triple time, double time ang ginagawa niya sa araw-araw. Kung tatanungin mo yung mga nakakasama ng Pangulo sa opisina niya ngayon, alam mo, sagot sa akin, napakasipag ni Presidente. Sa totoo lang, napakasipag. Ikaw ang mapapagod sa kanya. Pero siya, hindi papagod. Ako, masabi ko sa inyo, naranasan ko yan. Mga kababayan ko. We are in Davao. Mga kapatid, nasa Davao kami. Punta kami sa isang event. Punta kami ulit sa isang event. Punta kami, nakasama kami doon. Nakita nyo naman, di ba? Nasakyan namin yung eroplano. Di ba? Nakasakay kami sa eroplano. Kasama ko si Alvin, kasama ko si Salomo. Di ba? 3 kami. Nakakapagod yung mga nangyayari. Akala nyo madali yung ganun? Imagine, tatawid ka sa iba't ibang pulo ng Pilipinas para lang magtrabaho ng ganun. Nakakapagod. Bakit? Kapag nagpo-programa si Pangulo, di nyo ba napapansin? Kasabay ang agriculture. Di ba? Tapatin nyo ako, hindi nyo nakikita? Pag hindi nyo nakikita yun, nakapokus lang kayo kay Presidente. Ano tinutulungan ni Presidente? Sagutin nyo nga po ako, mga kababayan ko. Please comment down below kung naiintindihan nyo po yung ginagawa ni Presidente. Ano ang nagiging trabaho ni Pangulo at sino ang mga nagiging benepisyaryo ni Pangulo kapag lumalabas si Pangulo? Mga kababayan ko, ang mga farmers, mga kababayan ko. Saan ang farmers? Nakasakop, Department of Agriculture, mga kababayan ko. Tama po yung sinabi ni Senator Cheese, mga kababayan ko. Iisa lang ang katawan ni Pangulo. Iisa lang talaga katawan ni Pangulo pero nagagawa niya yung trabaho niya nang maayos, nang hindi kinakailangan ng ibang otoridad pa. 'Di ba? Nakakaawa nga eh. 66 years old versus sa bata. Mga kababayan ko, 'di ba? Oh, isa lang ang katawan niya, 'di ba? Oh, ito pa, mga kababayan ko. Sabi pa ni Senator Cheese, dadalawa lang daw ang kamay ng Pangulo. Oh, dadalawa lang naman talaga ang kamay ng Pangulo eh. Bakit magtatatlo yan? Hindi na normal yun, mga kababayan. May 3 ba ang kamay dito? May 4 ba ang kamay dito? May 6 ba ang kamay dito? 2 lang ang kamay ng tao.
mga kapatid. Pero dadalawa lang yung kamay ni Pangulong Bongbong Marcos, still, nagagawa niya yung trabaho niya. Napipirmahan niya nga yung biruin mo, napirmahan niya na ipamahagi na sa mga tao yung na ipamahagi sa mga tao yung lupa, ibigay na sa tao, tanggalan ng buwis, gobyerno na magbabayad. Biruin niyo, nagawa yun ng dadalawang kamay lamang. No? Ang galing, no? Nagawa niya yun. Nagawa rin niya na matulungan yung mga farmers natin sa buong bansa. Nakapagbigay ng pondo nakapagbigay ng pondo sa mga magsasaka, sa mga farmers, nakikita nyo naman, 'di ba? Napipirmahan niya yung mga kailangan na pera ng ating mga magsasaka para makabangon. Nagagawa ng dalawang kamay, no? Imagine nyo, dalawang kamay lang ni Pangulo, nagawa niya yun. Samantalang yung mga naupong sekretary doon, dadalawa rin yung kamay, hindi nagagawa yun, no? Galing, no? Amazing, 'di ba? Imagine, 'di ba? Dadalawa lang yung kamay ni Pangulo pero nagawa niya yun. Ba't yung mga nagdaang sekretary, dalawa lang naman din yung kamay, pero hindi nagawa yung ginagawa ng Pangulo? I told you guys, mga kababayan ko, critics is a critics. Ika nga nila. Ito pa, sabi niya, last one. Ang kamay niya. At 24 oras niya ay 24 oras nating lahat. Oo, oras ang pinag-uusapan. Time is pinag-uusapan. Oras, parehas tayong 24 oras lang ang nagiging trabaho, nagiging ganito, nagiging nagagawa natin. Ang tanong ko dito, mga kababayan ko, do you believe na si Pangulong Bongbong Marcos kahit ang gabi ginagawang umaga? Mga kababayan, hindi nyo alam yon. Yan ang hindi nyo alam. Kahit gabi nagtatrabaho si Pangulo. May nagkwento sa akin, di ko na lang papangalanan. Kahit patulog na yan dalawang mag-asawa, ang pinoproblema pa rin nila, problema ng bansa. Kayo natutulog kayo. Hihiga kayo katabi ang mga sweetheart ninyo. Ang pag-uusapan nyo yung kinabukasan ninyong gagawin. Yung kinabukasan na masarap. Ikaw ba, makakatulog ka ba? Kasama yung taong minamahal mo. Makahihiga ka. Problema ng bansa, pinoproblema mo. Yung 24 oras niya, kaya niya rin. Kasi 24 oras siya nagtatrabaho, nagawa niya nga yung imposible. Nagawa niya nga yung impossible na mangyari. 50 years ang inantay para magkalupa, mabayaran ang utang ng mga magsasaka at ang gobyerno ang magbabayad. 50 years ang inantay. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos lang, BBM lang, anak pa ni FEM, anak pa ni Ferdinand Edralin Marcos ang gagawa niyan. Diba? Diba? Marami na, 24 hours. Bakit yung natulog din ba doon? Yung naging secretary rin ba doon? 24 hours lang din yun, di ba? 24 hours lang din naman natutulog yun. Sabihin natin, natutulog man yun. Ang tanong dito, nakita niya ba yung problema ng DA? One last, nakita niya ba yung problema ng DA? Hindi niya nakita yung problema ng DA. Nung ibang nakaupo dyan. Mga kamama, I don't say na yung sinasabi na banatan ko iba. Pero totoo to. Yung mga naupong sekretary dyan sa DA, tandaan nyo to. Hindi nila nakita yung totoong problema ng mga magsasaka natin kaya lumala ang bansa natin. Ngayon may presidente na humawak ng isang ahensya, tinututukan yung problema ng bansa natin pagdating sa pagkain, pagdating sa agrikultura. Mga kababayan ko, pinapababa ninyo? Bakit? Isa lang ang tanong ko. Hindi na ba kumikita yung mga kaalyado nyo?